40 years ago, in a quiet corner of Cabalanchán, a small circle of believers gathered with nothing more than a prayer and a promise. They did not come to build a structure. They came to build faith. They did not seek to leave a monument, but to leave a legacy of obedience. What began as a spark soon grew into a light. What began as a prayer soon became a people shaped by grace. As the years unfolded, God wove a thread of mercy, of provision, of purpose, a thread that holds us still. This is the story of grace. Bali, ang gawain ng First Baptist Church of Cabalanchán ay nag-start through a home Bible study. Dito sa bahay namin, yung auntie namin, si Auntie Tita Sanglap at yung kanyang husband ay nag-offer ng Bible study sa kay Tatang. At tinanggap naman ni Tang ito. Since then, every Sunday afternoon, nagpupunta sina auntie at magwa 1 hour Bible study sa amin. Nag-start ng Bible study. Sa bahay ni Coilis, nung sinabihan ko siya kung pwede kang pumunta Sunday afternoon sa bahay para mag-Bible study sa bahay niya. Pumayag naman siya. Napaka-importante yung adoptive family pumapayag. Dahil nagada niya lahat ng mga anak niya, manugang niya, mga apo niya para mag-attend. Ang unang dinala namin doon si Pastor Ormeo. At ginamit niya yung Bible Truth Illustrated, nagustuhan ng pagtuturo nila at naging napakaliwanag ng salvation. At tapos na-invite ang mga dison. Kaya nung kalaunan, si Pastor Sanglap na nagpatuloy siya magbabible study bukod. So out of curiosity, ang ginawa lang ng father namin, ginather kaming magkakapatid together with our mother, no, si Ma. At sinabi niya, ang tagal-tagal na natin nagsiserve kay Lord, no? At sabi nga ni Tata, it's about time to learn more about God's Word. So, ganun yung nag-umpisa yung gawain dito sa Cabalanchán. At nung lumago na, after a year, nag-start yung first worship service. Nung daw dumating ang ministry doon, sabi ni Deacon Gas, sabi niya, nung una, parang in-accept niya to kasi parang temporary lang naman to, na activity. Pero nakita niya, lumalaki yung gawain, no? Sabi niya, hindi na ito temporary. Pwede magiging permanent house church yung church niya doon, ano? Parang inisip na rin niya yun. So, nag-usap-usap, mga member, special and Dison at Baluyat family. So, dinonate ng Baluyat family, yung Dison family, yung lote doon, kung saan ngayon yung nalahan na church. Nag-upa pa kami sa Zone 5. Sa Zone 5 muna, nag-upa din doon. After Zone 5, doon na sa donated lot sa Dison compound. At doon na talaga naging dahil firme na, may property na, may lote. Nagtayo na talaga structure na katulad dito, na may strong building, dahil contractor at engineer kung Dison at Baluyot, they know how to build. So, itinayo yung building doon. From a simple home Bible study in 1984 through little beginnings with a big faith, brick by brick, faith by faith, and the compound of Mr. and Mrs. Panyong Dizon, the foundation of the first church building was laid. Hands worked, hearts believed, and God moved. So did the ministry grew. Isang araw po, kinausap po ako ng mag-asawa pong
pastor namin at saka po si Sister Becky na gusto nga po nilang magtayo ng preschool po sa church. So, kinausap po ako, nagtuturo po ako noon sa daycare sa San Vicente. Tapos, pinag-isipan ko rin po yon. Ang layunin po kasi nito, kaya itatayo ito ay ang maibahagi po ang salita ng Panginoon sa mga bata at sa mga magulang na mag-aaral po sa school na to. So, yun nga po, pumayag ako dahil din sa conviction ng Holy Spirit na magturo nga po sa itatayong preschool sa First Baptist Church of Cabalantian. Pinangalanan po itong Eskwelahang Muntinang Cabalantian o tinatawag pong EMC. Sa biyaya po ng Panginoon, marami naman po mga bata ang nag-enroll. Bali po ang naging katuwang po dito ay si Sister Early. So kami po dalawa ni Sister Early ang magkasama po sa pagtuturo sa mga bata. Paano po namin binabahagi ang salita ng Diyos? Doon nagtuturo po kami ng mga academics, tinuturuan namin ng mga bata how to write and read. So, hindi po namin nakakalimutan araw-araw yung magkaroon po kami ng circle time. Sa circle time na po na to, dito po kami nagkakaroon ng Bible story. Kung saan po, ini-integrate po namin palagi yung salvation po sa mga bata. So, dahil po dito, bago po umalis ako ang mga bata, nililinaw po namin lagi sa kanila kung sino po si Jesus sa kanila, sino po yung tinanggap po nila sa kanilang mga puso. So, naiintindihan po ng mga bata. So, lagi po yun. Everyday po yung aming circle time. So, ginagamit po namin na pagkakataon o opportunity na madalaw ang mga magulang nila at mabahagi na ng salita ng Diyos. Kapag po, limbawa, may sakit sa mga bata. So, mag-i-schedule po kami, magpapaalam po kami sa mga magulang na kung pwedeng dumalaw. Pagdalaw po namin sa bahay, doon na po namin i-grab yung opportunity na i-share po yung Word of God. Hanggang magpa-schedule po yung magulang na magpa-Bible study po. Hanggang makakilala po sila sa Panginoon. Naalam po namin hanggang ngayon na ginamit po ng Panginoon ang Eskwelahang Muntinang Cabalantian para po maraming makakilalang mga bata at mga magulang sa Cabalantian po. Like every journey of faith, the road was not without storms. On October 1, 1995, a volcanic lahar caused by the typhoon Maming from Mount Pinatubo eruption smothered Cabalantian. The church building was buried 20 to 25 deep underground. Pastor Willie and his family, together with some members, walk through the wilderness. Knowing that the ministry is over, the pastor left. The members were scattered, wondering where to continue the faith. Catastrophe shook the walls and buried the building. The church was close to its end, but Christ is the foundation of this church, and God remained faithful. Nung una po kami mag-attend, Baluyot sa bahay nila, tapos kay Sister Nida do sa Roque. Tapos po, na kami sa kila Mampitang, yung church po. Tapos po, pagkatapos nun, nalahar po, pumunta kami kila Susan Dison, yung sa nanay niya sa Bulawon. Nag-a-attend po kami doon. Tapos kay Pastor Louie nun, nag-rent po ng settlement na doon kami po nag-attend. Tapos po, dito na sa
Bulawon dito sa unang church tapos sa building. After nung lahar. Nung lahar, kahit saan, basta may nabalitan kaming may gawain, pumupunta kami. Hanggang sa naging maayos na yung simbahan, ano. Naging regular na rin kami noon. Kasama namin si Kumaring Pitang, si Mrs. Baluyot. Basta andyan sila lagi, lalo na si Kumaring Pitang, nag-aano pa ng Bible study sa mga manunggol ko noon. Hindi tumigil. Kahit saan, nakakarating kami. Simula lang nung nalahat, di ba? O, tumigil kami noon. Binilipan kami ng bahay ni Mr. Baluyot doon sa... Nandito sa Bulaon, nag-gather together sa kanyang bahay, prayer meeting. Nang lumalaki na yung group na ito, nilipat namin sa Ross family. At wala pa dyan sa Rosetanan. Wala pa yung Rosetanan. Namungo pa lang ang mga Ross noon, somewhere yata sa Sindalan. So doon na, dahil malaki na kami, doon na kami nag-attend doon sa bahay nila Sister Sally and Mapidjam and the late Brother Romy Rojas. Nagtagal din kami nagkaroon ng mga fellowship doon. Prayer meeting and Sunday worship. Ginagawa namin doon sa terrace nila. Until talagang kaya doon, nag-decide na rin ang group na mangupa dito sa main road ng Bulaon, yung mga second road, sa main road, sa second road. So, hanggang sa one day, nag-uusap kami ni na Doc at si Dr. Dizon. Siya nagsabi na may nakita siyang nakapastil dyan sa corner na yan ng lot for sale owned by the Esgueras. So one thing is clear on my thought now, whether baka nasabi ni Ray kay Doc na may lot for sale. At si Doc naman, natahan niya ako, and then eventually, binisita namin itong place. Ayun nga, nung nag-stop kami dyan sa corner, bumaba kami ni Doc, naglakad, tininan tong lugar, nakita namin Sister Edna. So diyan pumasok yung surprise kasi Sister Edna has been with us during the campus ministry kung saan ako nasave. Salamat sa Panginoon dahil nung nakita kami ni Brother, ni Paring Dides, yun, na-open po din kasi so, ang totoo po nito talagang nagpe-pray po kami na naghahanap kami ng malapit na church na mapag-a-attend dahil iba-iba pong church po, tsaka ang puro malalayo po yung mga church na hinatenan namin. Tinitingnan ko, nakaharap ako dito sa harap namin. Sabi ko, ano kaya Lord, sabi ko, na mabigay mo kaya yung prayers namin na dito talaga yung church sa harap ng bahay namin. Tapos yun nga, nung sinabi ko, ay wala namang imposible sa iyo Lord, sabi ko gano'n sa akin. And then, nagtanong nga, nung nakita nga niya ako, nagulat din siya. Kung tinanong niya kami kung actually ako pala nagtanong, kung kanino yung lote. Sabi nga niya, sa kanina nga daw. At nagkagulatan kami kasi dati nga kami magkasama sa campus ministry at naging very close din yung grupo namin yun, John College. So, ang nangyari, sabi niya sa akin, alam mo ba, ang hinahanap ni Ma, kanya si Maori, nabibili ng lote talaga dyan, sana church. Yun ang prayer daw nila, sana church ang bumili. O sabi ko, answered prayer na. Talaga naghahanap kami para sa church kamo gano'n. I think kami dalaw lang talaga ni Doc yung naandun that time. Hindi ko pa rin kasama si Ray. No? Kasi parang medyo na-confuse ako sa sinabi ni Doc na si Ray daw. Baka si Ray nagsabi sa kanya. And then pinuntahan namin. And then after that, nagmabilis na yung lahat ng pagyayari. Yung wala nang masyadong tonto nga, inintroduce na kami kay Maauring. Tuwan-tuwa si Maauring dahil kilala nila si Doc. Dahil si Doc ay lagi nga din sa ospital. Lahat, everything came so easy. At tingnan nga lang itong lugar na to, wala pang dyan, wala pang kalsada na semento, puro tubo, talahib. Ilan lang ang bahay na nasa surrounding ng church, no? So, at ang gusto pala ni Maauring nun, kaya gusto niya magkaroon ng church dito,
one thing kasi malayo yung church na inaatinan nila doon sa Ibitaran pa yata yun, Mexico. So kaya gusto niya magkaroon ng church dito, para dito na lang sila aatin. So eventually nga, nag-transfer siya ng membership. So, ganoon na napunta dito yung First Baptist Church of Cabalancan. May mga instrument na ginamit ng Panginoon para punta tayo dito. At eventually nga, nagtayo na tayo ng mga structure dyan. So yun, pinagkaloob ng Panginoon yun sa amin hanggang sa napatayo po ito, hanggang dumaan po yung ilang years na dahil sa pagiging Christian kami, yung mga pastors na nakilala namin, hindi na po namin mabilang, pati mga estudyante, mga na nilapit din ni Lord sa amin na ginamit din ng Panginoon ng mga estudyante, mga pastors natin na ilang pastor din na dumaan dito sa church natin. Sila po yung talagang naghubog at para maging matatag kami sa pananampalataya at yun po yung pagmamahal ng mga pastors, mga members na talagang napakabuti po talaga ng Panginoon sa buhay namin dahil yun po, hindi kami pinabayaan. Lahat ng mga request, mga panalangin namin, talagang pinagkaloob niya maging hindi lang po yung church, pinagkaloob din po ng Panginoon yung eskwelahan. Kasi isa rin po yung pinagpe-pray ko, prayer request namin na ang mga anak ko kasi maliliit pa, so gusto ko talaga malapit. So lahat ng prayer request na pinagkaloob ng Panginoon sa buhay namin dahil andyan yung mga pastors, mga members na tumulong sa amin para lahat ng mga panalangin natin talagang pinagkaloob lahat ng Panginoon. Ginamit si Pastor Renato L. Kiwa ng Panginoon, binigyan siya ng burden para may palaganap ang salita ng Panginoon. So, naisip niya na magkaroon nga ng daycare center. Lumapit kami sa San Fernando, sa munisipyo, sa city of San Fernando. Nagtanong siya kung pwedeng mag-put up nga ng daycare sa isang simbahan. Nung una, tinanong at bakit. Baka ano yung purpose. Ang sinabi lang ni Pastor Kiwa is para makapag-share ng gospel sa mga tao. Free yun, sabi niya gano'n, at saka maturuan din ng mga basic na pwedeng ituro sa mga bata katulad ng color, numbers, tracing, gano'n. So, ang ginawa namin, nag-house to house talaga kami. Pinamalita namin yung school na i-put up dito sa church. As the years passed, God used the First Baptist Church of Manila to provide pastors. The church did not merely grow in number, it grew in purpose. What began with a handful of believers became a body of ministries touching lives inside and beyond Cabalancan. Today, the First Baptist Church of Cabalancan stands not merely as a structure, but as a story, a living testimony of God's goodness. 40 years behind us, and by grace, many more ahead. The future holds new challenges, new opportunities, new callings, but the same faithful God. To God be the glory.